Nay, bakit niyo po tinatapon yung bigay na gulay ni Aling Pasing? Huwag kang maingay, anak. At wag na wag mong babanggitin to kay Renato. Baka makarating pa sa nanay niya. Bakit nga po ayaw niyong kainin o ipakain sa amin ni tatay yan? Mukha namang masarap siya magluto. Basta, wag na wag kang kakain sa kanila o ng pagkain galing sa kanila. Naiintindihan mo ba, Francisco? Kung ayaw mong mahawa ng pagiging aswang nila. Magandang araw, Ingkong, at sa iyong mga taga-subaybay. Isang kaibigan na nagturo sa akin sa channel mo. Nagustuhan ko ang iyong mga kwento tungkol sa mga engkanto, mangkukulam at aswang. Tila ba nagbabalik ako sa nakaraan? Lalo na nung kabataan ko sa aming probinsya. Kaya naman naisipan kong ibahagi rin sa inyo ang isang karanasang kahit ilang dekada nang lumipas ay sariwa pa rin sa aking alaala. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Francisco. Isko ang tawag sa akin ng karamihan, lalo na ng aking mga kababata. 58 anyos na ako ngayon. Pero nangyari ang sinasabi kong karanasan noong ako ay binata pa lamang. 1980, Romblon. Hindi ko na babanggitin ang eksaktong lugar para sa kaligtasan ko at ng aking pamilya. Ganon din ang mga tunay na pangalan ng mga karakter sa kwento. Sigurado akong buhay pa hanggang sa kasalukuyan ang mga taong mapapakinggan nyo sa storya kong ito. Maliit lamang ang aming isla, Ingkong, kaya halos magkakakilala ang mga nakatira roon. Magkakalayo ang mga bahay na karamihan ay kubo. Noong aming kabataan ay disiplinado ang mga bata at hindi pwedeng walang alam sa buhay, lalo na sa mga gawaing bahay. Pagkagaling sa eskwela, kailangan pa naming mag-igib hanggang sa mapuno ang malaking banga o gining kung tawagin sa amin. Pagkatapos, kukunin pa namin sa kaparangan ang mga alagang baboy at kambing para ilagay sa kani-kanilang kulungan. Bago tuluyang kumagat ang dilim, dapat ay nasa loob na rin kami ng aming mga tahanan. Dahil ayon sa aming lola, yun daw ang oras kung kailan nagsisimulang magsilabasan ang mga kakaibang nilalang. Kagaya na lamang ng isa sa pinakabantog sa aming probinsya, ang mga aswang. Kinalakhan ko ang ganong usap-usapan. Pero hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan. Dahil mula pagkabata, wala pa naman akong nakikita o nakakaharap sa personal. Sabi pa nila, paborito raw bisitahin ng mga aswang ang mga buntis. Dahil napakabango sa kanila ang amoy ng sanggol. Kahit na nasa tiyan pa lamang ito ng kanilang mga ina. Kaya kapag may buntis noon sa amin na namamatayan ng anak sa di malamang dahilan, sasabihin kaagad ng mga tao na aswang daw ang may kagagawan. Hanggang sa magbinata ako, ay nanatili pa rin ang ganoong paniniwala sa aming probinsya. Meron kaming kapitbahay noon, sina Aling Pasita, mas kilala bilang Aling Pasing. Kaibigan at kababata ko ang nag-iisa nilang anak na si Renato. Halos sabay kaming lumaki at magkaklase rin mula elementarya hanggang high school. At dahil sila ang pinakamalapit naming kapitbahay, madalas nila kaming bigyan ng gulay at ulam. Nay, bakit niyo po tinatapon yung bigay na gulay ni Aling Pasing? Huwag kang maingay, anak. At wag na wag mong babanggitin to kay Renato. Baka makarating pa sa nanay niya. Bakit nga po ayaw niyong kainin o ipakain sa amin ni tatay yan? Mukha namang masarap siya magluto. Basta, wag na wag kang kakain sa kanila o ng pagkain galing sa kanila.
Naiintindihan mo ba, Francisco? Kung ayaw mong mahawa ng pagiging aswang nila. Labis akong nagulat sa isiniwalat ng aking ina, Ingkong. Halos hindi ako makapaniwala. Ngunit kitang-kita ko ang kaseryosohan at takot sa mukha ni nanay. Hindi ko tuloy alam noon kung paano ko ba pakikitunguhan ang aking kaibigan. Ikinuwento niya rin sa akin na minsan daw ay may isang pangyayari kung saan hinabol si Aling Pasing ng isa naming kalugar na lalaki dahil nahuli itong nagmamasid sa asawa niyang malapit ng manganak. Mahabang habulan daw ang naganap at hindi alintana ng lalaki ang masukal na daan. May mga matatala sa dahon siyang nadaanan at hindi niya namalayang puno na pala ng sugat ang kanyang katawan. Kahit halos magkandara pa sa batuhan, ay patuloy pa rin siya sa paghabol sa kapitbahay na aswang. Desidido talaga siya noon na mahuli si Aling Pasing para matigil na ang problemang dulot nito sa aming lugar. Maraming buntis nang nawalan ng anak at malakas ang kanyang paniniwala na ang babae ang may kagagawan ng mga krimeng iyon. Akala mo makakatakas ka sa aking aswang ka, ha? Hayop ka! Hindi talaga ako titigil hanggat hindi kita nahuhuli! Ikaw ang salot sa lugar na ito at kailangang matapos na ang paghahasik mo ng lagim! Ngunit laking gulat na labag niya nang biglang mawala sa kanyang paningin si Aling Pasing at ang tanging naabutan niya sa pangpang ay isang kalabaw. Paano nagkaroon ng kalabaw dito? At nasaan na kaya ang aswang na yon? Halos isang oras na nagbantay sa may pangpang ang lalaki. Ngunit hindi na niya nakita pa ulit ni anino nang hinahabol niyang si Aling Pasing. Dahil sa pag-aalala na baka mahulog sa pampang ang kalabaw, kahit hindi niya alam kung kaninong alaga yon, ay tinulungan niya yung makarating sa ligtas na bahagi, malayo sa pangpang. Ang hindi raw alam ng lalaki, ang kalabaw at si Aling Pasing ay iisa. May kakayahan daw kasing magpalit ng anyo ang mga aswang. Pwedeng ibon, kalabaw, baka, aso, at marami pang iba. Nang napansin ni nanay na iniiwasan ko si Renato, ay sinabihan niya akong ibalik ang dati kong pakikitungo sa kanya. Baka raw kasi makahalata at magsumbong sa kanyang ina. Manganganib ang buhay namin kapag nalaman ni Aling Pasing na may ideya na kami tungkol sa pagiging aswang niya. Naging maayos ulit ang pagkakaibigan namin ni Renato. Ngunit hindi ko pa rin kinalimutan ang mga bilin sa akin ni nanay. Huwag na huwag ka rin makikitulog sa bahay nila. Kahit anong mangyari, anak. Ngunit noong 16 na taong gulang kami ni Renato, nagsimula na kami manligaw sa mga natitipuhan naming mga dalaga. Madalas kami noon magpunta sa mga sayawan. At di nagtagal, ay natuto na rin kaming tumikim ng alak. Natuto ko maglihim kina nanay tungkol sa maraming bagay. Alam kong magagalit ang mga magulang ko kapag umuwi akong lasing. Lalo na ang aking ina. Kaya pumayag na rin ako nang yayain ako ni Renato na sa kanila na lamang magpalipas ng gabi nang minsang umagahin kami ng uwi. Meron pa kaming kaklase na hindi na rin nakauwi sa kanila dahil sa kalasingan. Tuluyan nang nawala sa isipan ko ang sinabi ni nanay na huwag makikitulog sa ibang bahay, lalo na kina Aling Pasing. Magkakatabi kaming tatlo ni Ato at Ernesto sa sahig na higaan. Ni hindi na rin namin nagawang maglatag ng banig
dahil sa antok at kalasingan. Halos 12:00 na kasi kami nakauwi, galing sa sayawan. Mga bandang 3:00 ay bigla akong naalimpungatan. Napabalikwas ako ng bangon ng ibang bahay ang aking namulatan. Nasaan ako? Naku! Tiyak na pagagalitan ako ni nanay kapag nagising siya at wala ako sa bahay. Akmang tatayo na sana ako para umuwi sa amin. Ngunit bigla akong natigilan. Sa mapusyaw na liwanag ng lampara ay nakita ko si Aling Pasing. Natitig kay Ernesto na noon ay mahimbing na ang tulog. Humihilik pa. Nagtaka ako kung anong ginagawa roon ng nanay ni Renato. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong idinikit ang bibig sa may tenga ng aming kaklase. Ang nasa isip ko doon ay kakagatin niya si Ernesto. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili na magsalita sa kabila ng takot na aking nararamdaman. Aling Pasing, ano pong ginagawa niyo? Napatigil siya sa kung anumang binabalak niyang gawin sa aming kaklase at dahan-dahang bumaling sa akin. Gising ka pa pala, Isko. Lumabas lang ako para silipin ko maayos ba ang tulog niyong tatlo. Kaya lamang ay biglang kumate ang lalamunan ko. Tudura sana ako dito sa maliit na butas sa sahig namin. Ang mahinahong tugon sa akin ni Aling Pasing. Ngunit alam kong nagsisinungaling lamang siya. Parang nagbago rin bigla ang boses niya. Sige na. Matulog ka na ulit. Matagal pa bago mag-umaga. Hindi naman siguro magagalit ang nanay mo na dito ka nagpalipas ng gabi. Iba ang dating ng boses ni Aling Pasing ng gabing yon. Nakaramdam ako ng di may paliwanag na takot at gustong-gusto ko na kumaripas ng takbo pauwi sa amin. Kaya lamang ay hindi ko magawang maiwan mag-isa roon si Ernesto. Baka kung anong mangyari sa kanya. Hindi na ako natulog hanggang sumapit ang umaga. 6:00 pa lamang ay ginising ko na si Ernesto. Dahil tiyak na hinahanap na rin siya sa kanila. Napakaaga pa para umalis. Magkape na muna kayo at mag-almusal, Francisco. Ernesto. Salamat na lang ho, Aling Pasing. Kailangan na ho naming umalis. Mangangahoy pa po ako at magigib ng tubig. Dahil maagang pupunta sa bukid sila nanay. Wala hong tatao sa bahay. Kahit anong pilit ni Aling Pasing, napakainin kami roon, ay matigas ang pagtanggi ko. Lalo na at nakatitiyak na akong totoo nga ang sinasabi ng aking ina, na may lahing aswang sila. Bala ko sanang ipagtapat kay Ernesto ang aking nakita, pero nag-aalala ako na baka hindi siya maniwala at masira lamang ang pagkakaibigan naming tatlo. Kagaya ng inaasahan, galit na galit sa akin si nanay. Nang malaman kung saan ako natulog, ipinaliwanag ko sa kanya na mag-uumaga na makauwi kami at baka sarado na sa bahay namin. Dapat ay umuwi ka pa rin, anak. Alam mo bang magdamag ako naghintay sa'yo? At alalang-alala na kami ng tatay mo. Dahil baka kung napano ka na. Nay, kaninang 3:00, nakita ko si Aling Pasing na nakalapat ang bibig sa may tenga ni Ernesto. Akala ko nga ikakagatin niya ang kaklase ko. Nagulat si nanay sa sinabi ko at natigilan bigla. Tila ba napaisip. Balak niyang lawayan ang tenga ng kaklase mo at hahawaan ang pagiging aswang niya. Kaya huwag na huwag ka na ulit susuway sa mga bili namin ng nanay mo, Francisco. Dahil ang lahat ng sinasabi namin sa iyo ay para rin sa ikabubuti mo. Opo, tay. Hindi na po mauulit ang nangyari kagabi.
Ikinuwento sa akin ni nanay na may kakayahan din daw ang mga aswang na hawahan ng pagiging aswang ang sino mang matipuhan. At kung hindi pala ako nagising noon, ay hindi ko siya napigilan at tuluyan niyang nahawahan ng pagiging halimaw si Ernesto. Magmula noon ay naging masunuring anak na ulit ako sa aking mga magulang. Hindi na rin ako tumikim pang muli ng alak at bihira na rin ako magtungo sa mga sayawan, lalo na ang magpaumaga sa daan. At higit sa lahat, hindi na ako nakitulog pang muli sa ibang bahay. Tunay nga pala na ang katigasan ng ulo ay walang mabuting maidudulot sa ating buhay. Kaya dapat lamang na palagi tayo makinig sa mga nakatatanda at sumunod sa kanilang mga utos. Dahil walang mga magulang ang nanaising mapahamak ang kanilang mga anak. Nanatiling lihim lamang ang aking mga nasaksihan sa bahay ni Renato. Dahil hindi naman kami ginugulo ni Aling Pasing. Marahil ay pinoprotektahan lamang niya ang damdamin ni Renato. Alam niya kasi kung gaano kaganda ang samahan naming dalawa. Kahit sa mata ng mundo ay isa siyang kampo ng dyablo, isa pa rin siyang mabuting ina sa nag-iisa niyang anak na si Renato. Malaki ang aking pasasalamat sa Diyos dahil hindi kami napahamak ng kaklasikong si Ernesto sa kamay ng aswang naming kapitbahay. Hanggang dito na lamang, Ingkong. Sana ay may natutunan ang inyong mga tagapakinig sa ibinahagi kong kwento. Maraming salamat. Efeso, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 3. Mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Okay. Shout out kina Jane Fajardo. Jane, thank you. Nay Fruelda. Thank you, Nay. Unlike you, salamat sa pakikinig. Siyempre, ganoon din sa girlfriend mo at sa mga pinsan mong magaganda at pogi. At kay Mama Jezebel Mazo. Mama Jezebel, maraming salamat po sa pakikinig. Sana nag-e-enjoy po kayo. Ingat po kayo dyan sa Batangas. Salamat po sa inyong lahat. And God bless.